lang. Hindi ko alam bakit. Bukod doon, kapagod. Amen. Nagfe-feedback no isang mic natin. Good morning po ulit. But before we continue, gusto ko pong batiin lahat ng first time, second time, third time, at yung mga bagong balik natin dito sa JTG. Welcome home. For in this church, we honor God, we love people, and we are family. Amen? So, it is an honor to share the Word of God this morning sa harap ng mga lingkod ng Diyos. At sa bawat isang handa na, can you say amen? I'm gonna share to you something that I preached a long time ago, but this is in my heart, and I believe this is for this moment. It is, in the title of this sermon is, Don't Miss Your Next Season. Don't miss your next season. Marami pong season ang pinagdadaanan ng tao. And normally, this half ng taon, kalahating taon na, ang bilis. Hindi pa nangyayari yung New Year's resolution mo. Magagawa ka na ulit ng bago. Yung iba nag-New Year's resolution, ngayong taon na to, magiging sexy ako. May mga bumigo, may mga sumakses. Pero alam nyo po, hindi pa huli ang lahat. May kalungkutan man, pero sa Diyos laging may kahabagan at may kagalakan. Buksan natin Biblia bago tayo umupo sa Psalms chapter 30 verse 5. Psalms chapter 30 verse 5. Napakagandang paalala ng Diyos. Ang sabi niya dito, if you're ready, can you say amen? Weeping may endure for the night, but His joy comes in the morning. Dumaan ka man sa lahat ng kalungkutan at pagbagsak, may kagalakang dulot ang Diyos sa bawat umagang darating sa iyo. Amen? So that being said, totoo ang salita ng Diyos, and we're gonna stand on that. Hindi tayo mapipigil ng anumang sitwasyon ng buhay. May kagalakang paparating sa iyo. Amen? So can we just close our eyes and we're gonna pray? Lord, this morning, we just want to thank you for your goodness. You have given us a new morning. That's why we are rejoicing, because this day is new. This day is something that we know is going to be a testimony for the days, the years that are coming. Salamat, Panginoon. Tago mo ako sa iyong likuran. Kausapin mo po kaming lahat. Ano man ang problema, ano man ang mga alalahanin, bigatin, Lord, na aming inaalala ngayon, tanggalin mo muna, Panginoon, at hayaan mo mag-rest kami sa presensya mo at sa iyong salita. Kausapin mo kami lahat. Sa iyo ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. We can all be seated in the presence of God. Again, magandang umaga po. So, tuloy na tayo. Sino dito ang maraming pinagdadaanan ngayon? Yung iba, you could be outspoken or kaya mong sabihin. Pero marami sa ating pinagdadaanan that you cannot share your heart with. Marami yon. Kasi alam mo, either it's gonna be something that would break you or would something na pwedeng i-judge ka ng iba. Good thing, we can always say it to our Lord Jesus. In His presence, sa Kanya, walang judgment. Sa Kanya, walang bagay na mabigat na hindi niya kayang solusyonan. Alam niyo po, sa Biblia, I'm gonna give you one fact na nakakatuwa na malaman. May inutos pala si Lord tuwing meron tayong pinag-i-enduran. Every time that we are enduring, there is a command that the Lord has given us. This is not a suggestion, an opinion, but it is a command that God has given. Whenever we are facing trouble, or whenever we're facing times that we are down, or we are really crying about things na sobrang bigat na sa buhay natin. Sabi mo sa kanila mo, may utos si Lord. Ano yon? Sabi ng Biblia, sa Bible po, there are 47 times that God commanded, and when we read His mercy endures forever, sabi niya, weeping may endure. Pag may pinagdadaanan ka, kailangan mo mag-endure.
sa lahat ng 47 times sa Bible, it is always preceded with give thanks. Laging ang kasunod, pinagdadaanan ka, ang kasunod na sa utos ng Diyos, magpasalamat ka na. Ang bigat naman. Utos siya eh. Hindi siya, try mo kayang magpasalamat. Hindi siya isang suggestion sa buhay natin. Ito'y command ni Lord na anuman ang pagdaanan mo, ang kasunod, simulan mong magpasalamat sa Diyos. May confusion, magpasalamat ka kay Lord. Merong mabigat na bayang pinagdadaanan, sakit, karamdaman, financial, mental, problem ko, anuman. Ang kasunod na inuutos ng Diyos, endure and then give thanks. He didn't say quit. Hindi niya sinabing umayaw ka na lang. Then pagpasalamat mo, baka biglang okay pala yung pag-ayaw mo. No. Ang sinabi ng Diyos, give thanks, endure it. It doesn't take long. Sa gabi lang yan, sa kadiliman lang ng oras ng season mo, but in the morning, pag dumating ang liwanag ng Diyos, joy comes with it. You may be exhausted of what has happened in the last 6 months of this year. Maybe the last 12 months. Maybe back more. Maaaring mula nung pandemic, 2021. Hindi ka na nakarecover. Talagang nagsara yung business namin nung pandemic. May kinuwang mahal ko nung time na iyon. In the last 3-4 years ago, maaaring it took a toll in you. Hindi man isang bigla, pero patong-patong at this point, maaaring sobrang bigat na. I want you to understand, do not lose hope. Better word is, do not lose your thanks to Jesus. Yes, maaari natapos na yung 6 months of this year, pero may 6 months pa ulit. Meron pang redemption si Lord. We believe that Jesus is the Redeemer. Hindi na naniniwala, kayang i-redeem ni Lord yung mga nasayang, mga binagsak mo this last years, this last months. God is still in the business of redeeming you. Kaya naman kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa, but start giving thanks. Palakpakan natin malakas ang Panginoon. Exodus chapter 30, verse 1. Exodus 33, verse 1. Ang sabi ni Lord kay Moises, and they were heading to the promised land. Sabi niya, Lord said to Moses, depart, go up from here, you and the people whom you have brought out of the land of Egypt, to the land of which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying to your offspring, I will give it. Si Lord, kinukumand ang tao para marating niya yung pangako na ng Diyos sa atin, is that not we should stay somewhere. It's that in order to move to your next season, you got to leave the place where you are. You got to leave the place where you can stay. Where you can set your emotions. Kasi nung time na yun, pinalaya sila, but they were being sinusundan sila ng mga Israelites. Ang sabi ni Lord, huwag kayong mag-alala, papadalan ko kayo ng army, ng anghel. Papadalan ko kayo ng apoy, papadalan ko kayo ng lahat. You know what? Makita mo man lahat ng signs and wonders or hindi, paano kumikilos sa maliliit hanggang sa malalaking bagay, ang Diyos sa buhay mo araw-araw. Pag hindi mo alam na si Lord ang kumikilos sa presensya niya, masasayang. Hindi mo makikita na mabuti ang Diyos. Sometimes,
hindi mo na, we take for granted things that are little, that just you woke up, it's a big blessing. Marami pong natulog, hindi na gumising. Pero ikaw, pagising mo, nagrereklamo ka. Apakainit. Walang agahan. And sa dami ng pwedeng ipagpasalamat, ang dami mong nireklamo. Ano ba yan? Pupunta pa ako ng church, nakakapagod, ang init sa church. Pasalamat ka, may kakayanan kang makapunta ng simbahan. Yung iba, ninanais man nila, pero nasa banig sila ng karamdaman. Yung iba, ginugusto man, pero walang kapasidad. I'm really blessed with our Nanay Edith. Napakatanda, pero bumibiyahe pa. Walang pipigil. From, tiga saan ka nga ulit? Tiga Imus, nagpapadaig kayo? Sabi mo sa katabi mo, hindi kaya nakakahiya tayo? Tiga dyan ka lang sa dalawang kanto. Kahit tumambling ka, magdamag mula umaga hanggang hapon, aabot ka dito eh. Tumbling lang yun, kahit nga gumapang-gapang ka, kaya mo eh. Aabot ka kahit 3 oras eh. Si Mama Edith, mula Imus, pupunta mag-isa, uuwi mag-isa. Hindi po siya 41, hindi 55, hindi 65. 80. Palakpakan niya natin si Lord. Sa dami ng pwede mo makitang mabuti, ang nakikita mo yung lagi nakakapagod kasi magbibihis pa ako, imbis na magpahinga ako, pupunta kami sa lunch, labas kami. Lahat ng pwede mong makitang mali, yun na nakikita mo. Bakit? It is coming from a heart that doesn't see God's working hand. Kaya mo nasasabi yan kasi hindi mo nakikita paano kumilos ang kamay ng Diyos sa buhay mo. Yung makatulog ka na lang sa gabi, marami po naghahangad makatulog. Ngayon, jet lag po sila. Naghahangad sila ng normal na tulog. Pero may mga tao kailangan uminom ng sleeping pills just to take a sleep. Sobra yung anxiety, sobra yung depression, sobra yung mga nangyayari sa utak nila. Kailangan nila mag-medicine, mag-medication. Pero ikaw, nasa church ka na nga, tulog ka pa, oh. Hindi ko sure kung may gising yan kapag sa church. Okay? Baka mamaya pagising mo, Lord. Takot ka pag pinasahan ka ng bola ni Kobe. Wala na po si Kobe kung alam nyo lang. In order to move to your next season, you got to leave the place where you can't stay. Where you can't say, thank you, Lord. You should leave your emotions, the set of emotions kung saan holds you back on saying, thank you, Lord. Alam niyo po, kapag sinabi dito, you must move up. You must go up from here. To move means to let it go. Pag sinabing mag-move on ka na, yugin mo yung katabi mo, sabi mo, mag-move on ka na nga. We can't stay in an environment where we are being controlled to give thanks to God. Kung saan hindi kailangan nakabase sa wait at go. Sige, pwede ka na magpasalamat. O kaya, hindi pa worth it yan. Hindi ka pwedeng manatili sa lugar kung saan kinokontrol kung paano ka makapagpapasalamat sa Diyos. Ang sabi niya, Lord dito, sabi ni Moses, Lord dito, paano kami mag-move on? Sabi niya, papasamahan kita ng lahat ng bagay. Mula sa lahat ng miracles ko, Lord, ikaw ang gusto kong kasama. Maybe, marami po sa atin, kaya hanggang ngayon, hindi makamove sa next season niya, you're still waiting for words of affirmation. Maybe you're still waiting for things that you want to hear.
Can I get a sample of some of the things that are people still waiting on? Maari po, kasi sabi niya, let it go. Sabi mo, let it go. Parang ano no? Ano ba yun, si Elsa? Si Moses ang nagsabi pala ng let it go, na bago na. Ang original pala, at sa taas din ng bundok, let it go. Imagine si Moses gumagano. Let it go. Let it go. Let God's people go. Kapag hindi tayo natuto sa mga bagay na kailangan natin i-let go, kasi may stuck tayo. Hindi natin tatanggapin yung bagong season ni Lord sa buhay natin. Until now, marami po sa loob ng church nag-e-expect. Hindi na po babalik ang mami namin kahit pilitin natin. Sa lahat ng bago, thank you Lord, dinala kayo ni Lord. Sa lahat naman ng matatagal na namin kasama, let's embrace the new season ni Lord. Maaari you didn't get your apologies. Let it go. Whatever they say or they said, let it go. Maaring kinasira mo yung kwento na iyon. Oo, sirang-sira ka na. Galit na galit ka na. Pwede ba? Para makapunta tayo sa pangako ni Lord, let it go. How much it hurt. However much it hurts. Those things, let it go. Sa lahat na nagtatrabaho, you didn't get the promotion, let it go. You didn't get the raise in salary, don't let it hold you back, let it go. There's a new season sa buhay nating lahat. Maybe you didn't get the closure you wanted. Let it go. You know why? Kasi hindi lang sinabi ni Jesus, ni God, that I'll bring you to the promised land. Alam niyo ba, na kapag ang titignan mo lang may pangako sa'yo si Lord, minsan, we just say, ang ganda naman nun, pero Lord, I have something more that I want to. But you didn't hear what God really promised. It's not only the land that He promised, but it is the promise of overflowing with milk and honey. It is a place more than what you asked for. Kaya kung gugustuhin mo yung next season ng buhay mo, mas maganda ang plinano ng Diyos sa iyo. Sabi ng salita ng Diyos, hindi pa naisip ng tao. Hindi pa sumagi sa isip ng tao, nakita ng mata. Kung ano yung magandang planong hinanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Kapatid, may magandang plinano ang Diyos sa iyo. Ngayong umaga, can you just move on to the next season ng life natin? If we keep like the Israelites on bringing up what should have been and what has happened before, and sabi nila, buti pa noon. Buti pa noon. Alam mo, sagot siguro ni Moses, kung talagang makulit din si Moses, no? Sige, halika, bahatid kita doon. Kanina ka pa eh. Maayos naman yung 99, ikaw yung nag-iisang tupa na hindi hinahanap. Sabi siguro ni Moses, hindi ako si Jesus, ikaw babalik kita doon. Sa New Testament pa yung naghahanap ng isa. Wala sa old yun. Ako sa old pa ako. Balik kita doon.
marami kasi sa atin, kaya hindi mo makita yung kagalakan ng bagong ginagawa ng Diyos kasi kumpara tayo ng kumpara. Lagi na sinasabi, buti pa doon, kumakain kami. Dito, ano na nangyari? Nakakainis siguro naman yung pakiramdam nila, no? 40 taong ka na, hindi pa napupudpud yung sapatos mo. Hindi ba ako magkakaroon ng bagong shoes? Saklap nga, 40 years hindi nasira ang kanilang sandalyas, ang sabi ng Biblia. Balik mo na lang ako doon, at least pag doon napigtas, may bago ako. Maraming tao, nagrereklamo kasi tingin nila kailangan ng bagong bagay, bagong gamit, sa bagong gagawin ni Lord. God can still use you kahit anong itsura ng pagkatao mo. Do you want to still hold on to the hurt? Gusto mo pa rin bang panghawakan yung mga sakit, yung mga nasabi, yung mga kwento? I believe, alam niyo po, there were about 2 million of the congregation ni Moses. Give or take. Hindi lahat yun nakarinig ng kwentuhan ng leadership. Naintindihan niyo yung point? Sa dami niyo ba, tayo nga, hindi natin alam ang kwentuhan ng bawat isa eh. Ilan lang tayo? 300, 400 lang tayo lahat-lahat eh. Imagine mo yung 2 milyon kayo. Yung nasa pinakadulo, kapag dumating siya, kung nasaan yung first 1,000 people, mula pagkabata niya, 18 na siya. Dito sila nagkwentuhan, dalaga na ako. Nagets nyo ba gaano kadami yun? Kaya kapag dumating siya nung nagkwentuhan at dumating sa kanyang kwento, mula pagkabata ako, narinig ko yung kwento na iyan. Ngayon matanda na ako. 40 years ba naman kayo? Imagine that. Doon sa mga bagay na narinig nung iba, hindi naman talaga nila naranasan. Kagaya lagi na sinasabi ni Pastor Melan, nakikisakit ka. Bakit? Bakit binabaro mo yung offense nung iba? Kaya pati ikaw na pag-iiwanan na dapat may bago nang ginagawa sa iyo. God is in the business of doing something greater than before sa buhay mo. Lagi may bagong bagay ang gagawin ng Diyos sa iyo na higit kaysa sa mga naranasan mo pa noon. Kailangan lang matuto kang magparaya. Kailangan mong pakawalan na yung mga dating holdback sa iyo. Lalo na yung mga bagay na wala ka naman directly in contact with. Bakit yung mga bata ang nakarating sa promised land? Kasi sila yung naputulan na ng kwento. Iba na yung dumating sa kanila. At may mga tao in the middle of those years of walking, decided that story ends here. The next generation won't hear that. Nagreklamo kayo doon sa mga nangyari sa inyo, it stops with me. Pwede ba? To go to the next season, pwede mo sabihin, lahat ng mga naririnig kong mali, it stops with me. Hindi na, wala nang madadamay. Kailangan lahat ng tao na makaririnig, may pagpupuri dahil papunta tayo sa pangako ng Diyos sa atin. Malakas na palakpak sa Panginoon. I know and I believe we want to live in what God is in store for us. Gusto natin mabuhay kung saan alam natin kayang gawin ng Diyos yung pangako niya sa atin. I remember this, na nanonood po kami, and I'm gonna give you something na very excited. Kasama po namin ng Kuya Chad noon. Kami nila, mga pamangkin ko ang kasama ko eh. Alright? We went to the mall. We watched
yung Inside Out. Okay? Nanood kami ng Inside Out for kids. Doon sa Inside Out na iyon, while we were there, nandun ang Tita Melan, Kuya Chad, kasama namin yung mga pamangkin at saka mga anak ko po, nanonood. Nagpalabas nung preview nung Deadpool versus Wolverine. Okay? Inside Out 2 yun eh. So, yung bago mag-start ang movie, di ba may mga commercials ng movie? It's trailer. The writer. So, nag-trailer ng ng Deadpool versus Wolverine. All throughout the whole movie. Habang nanonood ng Inside Out, walang ibang bukang bibig si Kuya Chad. Kailan kaya yung Deadpool versus Wolverine? Kailangan na natin mapanood. While being at the moment enjoying the time with the kids, he's excited of what's the next. Kahit hindi mo na-enjoy yung pinanonood mo, but you're with the people that you love. Kahit hindi mo na-enjoy yung nakikita mo, pero kasama mo yung mga taong mahal mo, nagko-concern sa'yo, may care sa'yo, you're gonna be excited on what's the next. Let go of everything in the past. There's a new thing that God is doing in your life. There's new things that God will do. Better. Your business na nawala o kaya nangihina ngayon, God is gonna do better. God is gonna do something greater for you. Doon sa mga bagay na kala mo pawala na in your relationship with family, friends, God's gonna fix it. He's gonna make things better. Let go of what God wants you to let go and move on from here to the promised land with an overflowing milk and honey. And I want to declare this to you, to everybody today. All things will work together for your good. John chapter 15, verse 5. Gusto ko maalala natin, no? I want to declare this over every life in this place. God shall supply all your needs. It's not only in material things, but you needed the strength to forgive. God will supply it. You need the strength to move out. God will give it to you. He's gonna supply that need. Lahat ng aspeto na ibibigay sa iyo ng Diyos, ng pangangailangan mo. John chapter 15, verse 5, ito ang pinaka-importante. Sa pag-move on natin, huwag tayong mawala kahit nag-move on tayong connected kay Lord. Kasi yun lang ang ni-request ni Moses. Sabi niya, Lord, I'm gonna move on from here to where you want me to be. But one thing I want is to still be connected with you. Kaya Lord, kung hindi lang din ikaw ang kasama ko, wag na akong umalis. Dito na lang. Okay na ako dito, at least dito kausap kita. Pero, kapatid, sabi ni Lord, sasamahan kita. Sabi niya, I am the vine, you are the branches, whoever abides in me, I will abide in you. Amen? Tayong lahat po ay tumayo. Malakas na palakpak sa Panginoon. This morning, meron ba sa atin kailangan mag-move on?